Disclaimer paunawa, ang kwentong ito ay batay sa totoong karanasan, ngunit ang ilang detalye ay binago para sa layuning pampalipas oras at pampalakas ng kwento. Ang mga karakter at pangyayari ay maaaring hindi eksaktong katulad ng tunay na buhay. Ang kwentong ito ay naglalaman ng mga elemento ng kababalaghan at aswang, kaya pinapayuhan ang mga manonood na manood ng may pag-ingat. Lumaki si Mara sa lungsod, kung saan ang buhay ay mabilis at maayos ang lahat. Ngunit nang ikasal siya kay Dennis, isang binatang taga-probinsya, hindi niya inasahan ang magiging buhay niya sa baryo. Masaya siya sa umpisa, dala ang pangarap na makapagtayo ng sariling tahanan at magkaroon ng payapang pamilya. Ngunit sa paglipas ng panahon, unti-unti niyang nadama na may kakaiba sa bagong mundo na kanyang ginagalawan. Ang bahay na kanilang tinirhan ay malaki at tila maayos sa panlabas, ngunit sa bawat sulok nito ay may kakaibang pakiramdam. Ang kanyang biyenan, si Aling Herminia, ay palaging may tinatago. Sa unang pagkikita pa lang, napansin ni Mara ang matinding paningin ng biyenan, na tila sinusukat siya mula ulo hanggang paa. Palibhasa ay bago sa baryo at sa buhay pamilya ni Dennis, hindi niya agad nakita ang mga senyales ng kabastusan. Sa simula, nagpakita si Aling Herminia ng kaunting kabaitan. Pinakilala siya sa mga kapitbahay at sinabihan na ipakita ang kabutihang asal sa asawa at sa pamilya. Ngunit hindi nagtagal, unti-unting lumabas ang tunay na katauhan nito. Hindi lang siya bastos sa pananalita, kundi sa kilos at paraan ng pamumuno sa bahay. Madalas na inuutos sa kanya ang hindi makatwirang gawain, tulad ng paglilinis sa buong bahay, bago pa man siya makapagpahinga, o pagpapaalala ng paulit-ulit sa mga bagay na hindi naman niya kasalanan. Hindi rin nakatulong ang pakiramdam ni Mara sa paligid. Sa gabi, may mga kakaibang tunog na naririnig sa bahay, mga yabag sa hagdan, mga bulong sa dilim, at minsang tila may mga mata na nagmamasid sa kanya. Sa una, iniisip niyang imahinasyon lamang ito dahil sa stress at pagbabago ng kapaligiran. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, mas tumitindi ang pakiramdam na may mali sa bahay na ito. Si Dennis naman, ang kanyang asawa, ay abala sa kanyang trabaho at sa mga gawaing bukid. Madalas, naiwan si Mara sa bahay kasama si Aling Herminia, at dito siya unang nakaramdam ng takot at panghihina. Ang simpleng pag-uusap tungkol sa bahay o pamilya ay nauwi sa tensyon at galit. Unang beses sa kanyang buhay na naramdaman niyang hindi siya ligtas sa sariling tahanan, at unti-unti niyang naisip na may mas malalim na dahilan sa ugali ng biyenan. Isang bagay na may kinalaman sa mga kwentong kababalaghan na ikinukwento ng mga matatanda sa baryo. Sa panimulang bahagi ng kwento, ipinapakita kung paano nagsimula ang tensyon at takot sa bahay. Ang simpleng pangarap na magkaroon ng masayang pamilya sa probinsya ay unti-unting natatabunan ng kabastusan at kakaibang enerhiya ng biyenan. Sa ganitong paraan, nahahanda ang mambabasa sa mas nakakatakot at emosyonal na mga pangyayari na susunod sa kwento. Hindi nagtagal, naramdaman ni Mara ang unang malinaw na palatandaan ng kabastusan ng kanyang biyenan. Sa una, maliit na bagay lamang ito, mga biro na hindi niya nauunawaan, mga utos na tila walang kabuluhan, at paminsang sarkastikong pananalita na parabang sinusubok ang kanyang pasensya. Halimbawa, tuwing magluluto si Mara sa kusina, palaging may komentaryo si Aling Herminia, hindi ba pwede mas maayos pa ang pagkakain ng gulay? Parang bata ang ginawa mo. Sa una, pilit niya itong tiniis at iniisip na baka mapili lamang ang kanyang biyenan, ngunit unti-unti, lumalala ito. Bukod sa pananalita, lumabas din ang kabastusan sa kilos. Minsan, habang naglilinis ng sala si Mara, tinawag siya ni Aling Herminia at iniutos na ayusin ang buong bahay sa loob ng 1 oras, isang imposible at nakakapagod na utos. Nang magtanong si Mara kung pwede bang unahin ang mga pangunahing lugar lang, nagalit ang biyenan at pinagbintangan siya ng pagiging tamad at hindi maalaga sa pamilya. Napagtanto ni Mara na hindi ito simpleng pagiging istrikto lamang, may mas malalim na intensyon ang biyenan na ipakita ang kapangyarihan at kontrol sa kanya. Hindi rin nakaligtas sa kabastusan ang kanilang anak na si Dennis. Minsan, sa simpleng pagtuturo sa kanyang anak ng tamang asal, si Aling Herminia ang humarang at pinagsabihan si Mara na, huwag na lang siya maging ina ng bata, mas alam ko ang ituturo sa kanya. Ang mga salitang ito ay parang dagok sa dibdib ni Mara, lalo na't ang kanyang asawa ay tila walang gana na ipagtanggol siya sa mga ganitong sitwasyon. Dito niya unang naramdaman ang pangungulila at takot na maaaring hindi siya protektado sa bahay na dapat sana ay kanyang kanlungan. Kasabay ng kabastusan sa salita at kilos, unti-unti ring lumitaw ang mga kakaibang pangyayari sa paligid.
Minsan, may mga gamit sa bahay na nawawala at biglang lumilitaw sa hindi inaasahang lugar. May mga yabag sa hagdan tuwing hating gabi, at mga bulong sa dilim na parang nagmamasid sa kanya. Ipinagsasama ni Mara ang kabastusan ng biyenan sa mga kababalaghan na ito, dahil sa mga kwentong narinig niya sa baryo, alam niyang hindi ito basta-basta. Parang may masamang intensyon na hindi maipaliwanag, at lalong tumitindi ang takot sa bawat araw na lumilipas. Sa mga unang palatandaang ito, nahahasa ang damdamin ni Mara sa pag-unawa sa tunay na katauhan ng biyenan. Hindi ito simpleng pagmumura o malupit na biro lamang, kundi sistematikong pagpapakita ng kapangyarihan at kontrol. Napagtanto niya na kung hindi siya magiging matalino at matatag, maaaring tuluyang malugmok ang kanyang pamilya sa ilalim ng pamumuno ni Aling Herminia. Dito rin nagsisimula ang kanyang determinasyon na alamin kung hanggang saan ang hangganan ng kabastusan at paano niya mapoprotektahan ang sarili at ang kanyang pamilya. Ang simpleng paninirahan sa bahay ng biyenan ay unti-unting nagiging laban sa kabastusan, at ang bawat araw ay puno ng takot, tensyon, at paghahanda para sa mas malalaking hamon na susunod. Habang lumalalim ang ugnayan ni Mara sa kanyang bagong pamilya sa probinsya, unti-unti rin niyang narinig ang mga kwentong kababalaghan tungkol sa kanilang lugar at sa sariling pamilya ni Dennis. Ang mga matatanda sa baryo ay may kanya-kanyang kwento tungkol sa aswang, mga nilalang na nagtatago sa dilim, kumakain ng tao o nagdudulot ng kapahamakan sa mga walang kamalay-malay. Sa una, iniisip ni Mara na mga alamat lamang ito na ipinamamana sa bawat henerasyon, ngunit sa bawat araw na lumilipas, unti-unti niyang naramdaman na tila may katotohanan ang mga ito sa kanilang tahanan. Isang gabi, habang nag-iisa siya sa sala, may narinig siyang kakaibang tunog sa bubong, parang may mabigat na yabag na dumarampi sa kisam. Nang tignan niya, wala namang tao sa taas, ngunit ang pakiramdam niya ay may nakamasid sa kanya. Sa susunod na araw, napansin niyang may mga kagamitan na nawawala sa mga hindi inaasahang lugar. Kapag tinanong niya ang biyenan, palaging may sagot na maliwanag ang paliwanag, ngunit sa puso ni Mara, alam niyang may tinatago si Aling Herminia. Hindi rin nakaligtas sa mga kababalaghan ang kanyang asawa. Si Dennis, bagamat maaasahan at mabait, ay tila hindi naniniwala sa mga kwentong iyon. Kapag nagkwento si Mara tungkol sa kakaibang nararanasan sa bahay, palaging sinasabi ni Dennis na imahinasyon lamang iyon o stress sa bagong buhay sa probinsya. Ngunit nang minsang nakita niya ang sariling ina na may kakaibang kilos sa gabi, parang naglalakad sa dilim ng walang mata at parang may kakaibang enerhiya, naging malinaw sa kanya na hindi biro ang mga sinasabi ng asawa. Sa bahay, may mga araw na tila may mga mata na nagmamasid sa bawat galaw ni Mara. Minsan, sa gabi, may narinig siyang malakas na ungol at kakaibang huni sa bintana ng silid tulugan. Nang tignan niya, walang tao, ngunit may kakaibang init at bigat sa paligid. Dito niya naramdaman ang unang takot na lampas sa normal, hindi lamang dahil sa kabastusan ng biyenan, kundi dahil sa isang masamang presensya sa bahay. Bukod sa mga pangyayaring ito, may mga nakarinig din siya ng mga kwento mula sa kapitbahay. Sinasabi nila na si Aling Herminia ay kilala sa baryo, hindi lamang bilang mahigpit na biyenan, kundi bilang isang taong may kakaibang koneksyon sa mga aswang. May ilang kwento ng pagkawala ng hayop at kakaibang sakit sa pamilya na hindi maipaliwanag. Sa bawat kwentong naririnig ni Mara, lalo siyang nag-aalala at naramdaman na ang bahay ay puno ng lihim at panganib. Sa kabanatang ito, ipinapakita kung paano nagiging malinaw sa pangunahing karakter ang ugnayan ng kabastusan ng biyenan sa kababalaghan. Ang simpleng takot sa isang tao ay nagiging mas malalim at mas nakakatakot kapag may kababalaghan at misteryo sa paligid. Dito nagsisimula ang tunay na pakikipaglaban ni Mara, hindi lamang sa kabastusan, kundi pati sa mga nilalang o presensya na nagtatago sa dilim at nagbabantay sa bawat kilos ng pamilya. Habang lumilipas ang mga araw at linggo, mas malinaw na sa mata ni Mara ang tunay na katauhan ni Aling Herminia. Ang dating tila mabait at maayos na babae ay unti-unting nagiging isang mapang-abuso at malupit na biyenan. Ang bawat kilos at salita niya ay may intensyon, hindi lamang basta kabastusan, kundi isang taktika upang kontrolin at takutin ang buong pamilya. Isang halimbawa nito ay noong maghanda si Mara ng tanghalian para sa pamilya. Habang nagluto siya, dumating si Aling Herminia at pinuna ang bawat galaw. Ang dami mong nalilinis na walang kwenta, mas mabilis ka dapat magtrabaho. Hindi naglaon, pinagsabihan din siya na hindi sapat ang pagluluto niya at dapat ay siya lamang ang magluto para sa pamilya. Ang bawat simpleng kilos ni Mara ay sinusuri at binabatikos. Sa bawat araw na ganito,
unti-unting napagtanto niya na ang biyenan ay hindi lang bastos, may malupit na kalikasan na halos walang pakialam sa damdamin ng iba. Hindi lang salita at kilos ang nakapinsala, pati emosyonal na aspeto ay ginagamit ni Aling Herminia para takutin si Mara. Tuwing may maliit na pagkakamali, hindi lamang siya pinupuna, kundi ginagawan pa ng eksena na nagdudulot ng hiya at takot. Halimbawa, isang gabi habang nag-aayos ng mga gamit, biglang sumigaw si Aling Herminia, "Ano ba yan? Parang bata ka." Ang mga salitang iyon ay nagdulot ng lungkot at pangamba sa puso ni Mara, lalo na't walang taong tumatanggol sa kanya. Kasabay ng kabastusan, nagsimulang lumabas ang mga kakaibang palatandaan na nagpapakita na hindi lang siya ordinaryong tao. May mga pagkakataon na nakita ni Mara ang biyenan na tila nag-iba ang itsura sa dilim, ang mga mata ay nagliliwanag, at ang galaw ay tila hindi tao. Minsan, nakita niya si Aling Herminia na naglalakad sa likod ng bahay tuwing hating gabi na parang walang pakiramdam sa paligid. Ang kanyang presensya ay nagdulot ng lamig at takot na hindi maipaliwanag. Bukod dito, may mga palatandaan rin ng manipulasyon sa pamilya. Pinipilit ni Aling Herminia na laging masunod ang bawat hiling niya, at kapag hindi, ginagamit niya ang mga kwento ng kababalaghan o takot para pamahalaan ang sitwasyon. Halimbawa, minsan ay sinabi niya sa anak na si Dennis, "Kung hindi kayo susunod, baka may mangyari sa ating pamilya kagabi ng aswang." Sa ganitong paraan, nakokontrol niya ang emosyon at kilos ng pamilya, at lalo lamang lumalala ang tensyon sa bahay. Sa kabanatang ito, malinaw na ipinapakita ang kabastusan ng biyenan sa kanyang tunay na anyo. Hindi lamang siya basta mahigpit o mapili, siya ay mapang-abuso, may kakayahang magdulot ng takot, at tila may koneksyon sa mga kababalaghan na bumabalot sa kanilang tahanan. Dito nagsisimula ang malaking hamon para kay Mara, hindi lamang niya kailangan labanan ang kabastusan sa salita at kilos, kundi pati ang misteryosong puwersa na nasa likod ng biyenan. Ang bawat araw ay puno ng tensyon, takot, at pag-ingat. Si Mara ay unti-unting natututo kung paano magbantay at protektahan ang sarili, at ang kanyang pag-isip ay mas nagiging matalino sa pagharap sa mas malalaking problema na paparating. Matapos maranasan ang paulit-ulit na kabastusan at kakaibang pangyayari sa bahay, napagtanto ni Mara na kailangan niyang gumawa ng hakbang para protektahan ang sarili at ang kanyang pamilya. Hindi na sapat ang pagtitiis, bawat araw ay tila isang laban sa kapangyarihan ng biyenan at sa misteryosong puwersang nakapaligid sa kanilang tahanan. Ang unang hakbang ni Mara ay ang pakikipag-usap kay Dennis. Ipinahayag niya ang kanyang nararamdaman at ang takot na dulot ng kabastusan ng kanyang ina. Ngunit sa una, tila hindi seryoso si Dennis. "Ina mo lang iyan, Mara. Siguro gusto lang niya tayong tulungan," ang sabi niya na nagdulot ng panghihina sa puso ni Mara. Gayunpaman, hindi siya sumuko. Alam niya na kung hindi niya ipagtatanggol ang sarili, lalong lalalim ang kontrol ng biyenan sa kanilang buhay. Kasabay ng pakikipag-usap sa asawa, nagsimula rin siyang magbantay sa mga kakaibang pangyayari sa bahay. Sa gabi, inuukit niya ang mga tunog at galaw ng biyenan sa kanyang isipan, sinusubaybayan kung kailan lumalabas si Aling Herminia at kung anong mga kilos ang ipinapakita nito. Natutunan niyang magplano, maging maingat sa bawat kilos, at iwasan ang mga sitwasyong maaaring magdulot ng panganib. Hindi rin nakaligtaan ni Mara ang kanyang koneksyon sa mga kapitbahay. Nakipag-usap siya sa ilang matatanda sa baryo upang malaman ang mga kwentong kababalaghan tungkol sa kanilang lugar. Dito niya natutunan ang ilang paraan upang protektahan ang sarili mula sa masasamang puwersa, tulad ng paglalagay ng mga halamang pamproteksyon sa paligid ng bahay at panalangin bago matulog. Ang mga simpleng ritual na ito ay nagbigay sa kanya ng lakas ng loob at pakiramdam ng seguridad. Sa kabila ng lahat, may pagkakataon ding nakaramdam si Mara ng takot at panghihina. May mga gabi na parang wala siyang kakayahan para labanan ang biyenan o ang kababalaghan. Ngunit sa bawat takot, mas lumalakas ang kanyang determinasyon. Ipinakita niya sa sarili na hindi niya hahayaang tuluyang masakop ng takot ang kanyang buhay at pamilya. Ang bawat hakbang, mula sa simpleng pagmamasid hanggang sa pakikipag-usap kay Dennis at kapitbahay, ay isang paraan ng pagsalungat at pagpapakita ng lakas. Sa kabanatang ito, makikita na ang pangunahing karakter ay unti-unting nagiging matatag. Hindi lamang siya biktima ng kabastusan at kababalaghan, siya ay nag-aaral, nagbabantay, at naghahanda para sa mas malaking laban. Ang kanyang pagsisikap na makaligtas ay nagpapakita ng tapang at determinasyon, isang tema na magpapatuloy hanggang sa susunod na kabanata,
kung saan haharapin niya ang pinakamalaking pagsubok laban sa biyenan at sa mga puwersang nakapaligid sa bahay. Dumating ang sandali na hindi na kayang baliwalain ni Mara ang kabastusan at kakaibang pangyayari sa kanilang bahay. Isang gabi, habang tahimik ang buong baryo, may narinig siyang malakas na yabag at ungol mula sa silid tulugan ng kanyang biyenan. Nang lumapit siya, nakita niya ang hindi maipaliwanag na itsura ni Aling Herminia. Ang mga mata nito ay nagliliwanag sa dilim at ang buong katawan ay tila naglalabas ng kakaibang enerhiya. Sa unang pagkakataon, napatunayan ni Mara sa sarili na ang kanyang takot ay may dahilan, hindi lamang bastos ang biyenan, kundi may kababalaghang puwersa na nakapaligid sa kanya. Hindi naglaon, nagkaroon ng tensyon sa pagitan nila ni Aling Herminia. Pinilit ng biyenan na kontrolin si Mara, at sa kanyang pagtutol, nagpakita si Herminia ng malupit na galaw, pinagbantaan siya, sinubukang saktan sa salita at kilos, at nagpakita ng kakaibang enerhiya na hindi maipaliwanag. Para kay Mara, ito ang pinakamalakas na pagsubok sa kanyang buhay, isang laban na hindi lamang pisikal, kundi pati mental at emosyonal. Sa gabing iyon, naisip ni Mara na hindi niya kayang harapin ito ng mag-isa. Kumuha siya ng lakas mula sa pagmamahal sa kanyang pamilya at sa determinasyon na hindi hayaang masaktan sila. Humingi siya ng tulong sa kapitbahay na may alam sa mga kababalaghan sa baryo. Tinuruan siya ng mga simpleng ritual at panalangin upang protektahan ang sarili at harapin ang biyenan. Ginamit niya ang mga natutunan upang maging matatag at magkaroon ng proteksyon sa gabing puno ng panganib. Kasabay nito, napagtanto rin ni Mara ang kahalagahan ng suporta ng kanyang asawa. Sa una, tila hindi naniniwala si Dennis, ngunit nang makita ang kakaibang anyo at galaw ng kanyang ina, nagising ang kanyang katinuan. Nagkaisa sila upang harapin ang biyenan at ang misteryosong presensya sa bahay. Ang pagkakaisa nila ay nagbigay ng lakas kay Mara, at unti-unti niyang naramdaman na may pag-asa pa silang makaligtas sa sitwasyon. Sa gabing iyon, naganap ang pinakamalakas na pagsubok, isang kombinasyon ng kabastusan, takot at kababalaghan. Si Mara, gamit ang kanyang tapang, karunungan, at tulong ng asawa at kapitbahay, ay unti-unting nagkaroon ng kontrol sa sitwasyon. Hindi ito madali, ang bawat galaw, salita, at hakbang ay puno ng panganib. Ngunit sa bawat sandali, pinatunayan niya sa sarili na kaya niyang harapin ang mas malalaking hamon kung kinakailangan. Ang kabanatang ito ay naglalarawan ng klimaks ng kwento, ang pinakamalakas na pagsubok na kinaharap ni Mara. Hindi lamang ito laban sa kabastusan ng biyenan, kundi pati sa kababalaghan na bumabalot sa bahay. Ang kanyang tapang, determinasyon, at pakikipagtulungan sa iba ay nagbigay daan upang masimulan ang proseso ng paglaya at paghahanda para sa susunod na kabanata, ang paghihiganti o pagpapalaya sa sarili. Matapos ang pinakamalakas na pagsubok, naramdaman ni Mara na panahon na para kumilos at palayain ang sarili at ang pamilya mula sa mapang-abusong kamay ng kanyang biyenan. Hindi na sapat ang simpleng pagtitiis o pag-iwas, kailangan niyang kumilos ng matalino at may determinasyon upang wakasan ang takot at kontrol na ipinataw ni Aling Herminia. Ang unang hakbang niya ay ang pagkuha ng suporta mula sa kanyang asawa. Sa wakas, nakita ni Dennis ang tunay na anyo ng kanyang ina, hindi lamang bastos kundi may malupit at mapanganib na kapangyarihan. Nagkaisa silang magplano kung paano haharapin ang sitwasyon nang hindi lalapit sa direktang karahasan, sapagkat alam nilang ang biyenan ay may kakaibang puwersa. Nag-isip si Mara ng paraan upang ilantad ang tunay na katauhan ni Aling Herminia. Gumamit siya ng mga simpleng pamamaraan, mga lihim na pagdokumento ng kabastusan at kakaibang kilos, pati na rin ang pag-uusap sa mga kapitbahay at kaanak na maaaring makatulong. Sa bawat hakbang, pinananatili niya ang kanyang tapang at talino. Alam na ang bawat mali na kilos ay maaaring makapinsala sa kanila. Bukod dito, ginawa ni Mara ang mga ritual na itinuro ng mga matatanda sa baryo upang protektahan ang sarili. Naglagay siya ng mga halamang pangproteksyon, nagdasal bago matulog, at naglagay ng mga palatandaan sa paligid ng bahay upang hadlangan ang masamang presensya. Ang mga ritual na ito ay hindi lamang nagbibigay ng proteksyon, kundi pati lakas ng loob sa kanya, isang paalala na may kapangyarihan siya sa kanyang sariling buhay. Hindi nagtagal, unti-unting naipakita ni Mara sa kanyang biyenan at sa iba pang miyembro ng pamilya na hindi na siya madaling mapanghinaan. Ipinakita niya na kaya niyang ipagtanggol ang sarili at ang kanyang pamilya. Ang biyenan, sa kabila ng kanyang kabastusan at kapangyarihang kakaiba, ay napilitan ding tanggapin na hindi na kontrolado ni Mara ang sitwasyon. Sa wakas, naramdaman ni Mara ang tunay na pagpapalaya.
Hindi lamang pisikal na kalayaan mula sa mapang-abusong biyenan ang kanyang naranasan, kundi pati emosyonal at mental na kapayapaan. Ang takot at tensyon na matagal na niyang dinadala ay unti-unting napalitan ng tapang, determinasyon, at lakas ng loob. Natutunan niyang ang tunay na paghihiganti ay hindi laging tungkol sa pananakot o pananakit, kundi sa pagpapakita ng tapang, katalinuhan, at kontrol sa sariling buhay. Ang kabanatang ito ay nagsilbing simula ng bago at mas ligtas na buhay para kay Mara at sa kanyang pamilya. Ipinakita dito na ang pagsalungat at pagpapalaya sa sarili ay isang proseso, isang serye ng matalinong hakbang, determinasyon, at tiwala sa sarili. Sa huli, si Mara ay hindi lamang nakaligtas, kundi natutunan din niya ang kahalagahan ng tapang, pamilya, at paninindigan. Matapos ang lahat ng pangyayari, ang kabastusan, takot, at kababalaghan, natutunan ni Mara ang kahalagahan ng pagbangon at pagpapatawad. Hindi madali ang lahat, at marami pa ring sugat sa kanyang damdamin ang kailangan paghilumin. Ngunit sa tulong ng asawa, mga kapitbahay, at kanyang sariling lakas, unti-unti niyang muling naibalik ang katahimikan sa kanilang buhay. Ang unang hakbang ay ang pag-ayos ng relasyon sa asawa at ang pagpapatibay ng kanilang pamilya. Pinag-usapan nila ang lahat ng nangyari at nagtulungan upang hindi na maulit ang mga nakakatakot na karanasan. Ang bukas na komunikasyon at pagtutulungan ay nagbigay sa kanila ng lakas at kumpiyansa na kaya nilang harapin ang anumang hamon sa hinaharap. Kasabay nito, natutunan ni Mara na ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang pagbabalik loob sa kabastusan ng biyenan. Sa halip, ito ay proseso ng pagpapalaya sa sarili mula sa galit, puot, at takot. Sa halip na magpakulong sa nakaraan, pinili niyang ituon ang enerhiya sa pagbuo ng mas masaya at ligtas na tahanan para sa kanyang pamilya. Sa bawat araw na lumilipas, mas tumitibay ang kanyang puso at mas malinaw ang kanyang isip. Hindi rin nakalimutan ni Mara ang mga natutunan tungkol sa kababalaghan at proteksyon. Ang mga ritual at payo ng mga matatanda sa baryo ay patuloy niyang ginagamit bilang gabay, hindi bilang takot kundi bilang pag-ingat. Natutunan niyang ang buhay ay hindi lamang tungkol sa pisikal na mundo, kundi pati na rin sa espiritual na aspeto, at ang pagpapahalaga sa kapaligiran at kalikasan ay nagbibigay ng karagdagang proteksyon at lakas. Sa huli, natutunan ni Mara na ang tunay na tapang ay hindi lamang ang labanan ang kabastusan o kababalaghan, kundi ang kakayahang bumangon, matuto, at magpatuloy sa kabila ng lahat ng pagsubok. Ang kanyang karanasan ay naging gabay hindi lamang para sa kanya, kundi pati sa kanyang anak at pamilya, upang maging handa sa anumang hamon na maaaring dumating. Ang kwento ng Bastos na Bayanan ay nagtapos sa isang masayang aral. Kahit gaano pa kalupit o kakaiba ang sitwasyon, may paraan upang makalaya ang sarili at pamilya sa takot at pang-aabuso. Ang pagsalungat, determinasyon, at pagpapatawad ay susi sa tunay na kapayapaan. Si Mara ay hindi lamang nakaligtas, kundi natutunan ang kahalagahan ng tapang, pagmamahal, at pananampalataya sa sarili. Sa wakas, ang tahanan na minsang puno ng takot at kababalaghan ay muling napuno ng kapayapaan, tawa, at pagmamahalan. Ang bawat araw ay patunay na kahit sa harap ng pinakamadilim na karanasan, may liwanag na naghihintay sa mga matapang at matiyagang puso. Ang kanyang kwento ay nagsilbing paalaala sa lahat. Ang tunay na lakas ay nasa puso, isip, at determinasyon ng isang tao, at ang pamilya ang pinakamahalagang sandigan sa bawat laban ng buhay. 2.